Magandang umaga sa aking mga estudyante. Bago ang lahat, maaari bang lahat tayo tumayo para sa ating panalangin? Maaari bang umupo, umikit, at sabay-sabay manalangin? Mahal naming Isus, maraming salamat po sa panibagong araw ng pag-aaral. Bubayan mo po kami sa aming mga gawain at bigyan mo po kami ng karunungan upang manawaan ng aming leksyon. Ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bago ang lahat ay umupo, maaari bang tingnan niyo muna ang inyong kaliwat kahanan at silong ng inyong upuan. Kung may nakita man kayong basura, maaari bang ito ay ilagay sa inyong sariling bag at paitapon ito pagkatapos ng ating aralin. Itapon ito sa tamang basurahan. Ngayon, bago ang lahat, ay may sasabihin muna akong mga rules and regulation o tinatawag natin mga alintuntunin sa ating silid-aralan. Ngayon, maaari bang basahin ng ating unang alintuntunin? Maaari bang basahin ng sabay-sabay? Unang alintuntunin, pangalawang alintuntunin, pangatlong alintuntunin, at panghuling alintuntunin. Ayan. Maraming salamat. Naway sundin ang mga ito. So, base sa ating alphabetical set plan, wala akong nakitang umalis o lumipan sa ating klase. Naway matuto tayo sa ating takdang aralin ngayon. Mahusay kasi walang umabsent. Lahat ba kayo? Kamusta ang mga buhay nyo? Kamusta kayo? Okay ba ang araw nyo? Nakapag-almusal ba ang lahat? Ayan, mahusay. So, lahat tayo ay matututo at makikinig sa araw na ito. Bago ang lahat, sasabihin ko muna ang ating layunin sa araw na ito. Una, natatalakay sa mga Siano sa panahon ng pagdalugad at kolonyalismo. Pangalawa, nakasusuri sa kalagahan ng pagdalugad ng mga Siano sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Pangatlo, nakalilikha ng isang brochure tungkol sa panahon ng pagdalugad at kolonyalismo. Ngayon, dumako na tayo sa balik-aral. Napag-aralan natin noong nakaraan ang mga lumalakbay sa ating mundo. Ito ay tinatawag natin Age of Exploration. Ngayon, ako ay magbibigay ng maikling gawain na kung saan makikita natin ang inyong mga natutunan. Ito ay tinatawag natin Guess That Image. So, ang panuto ng ating gawain ay papapakita ng mga larawan sa klase sa pamamagitan ng PowerPoint. Patapos ay huhulaan nila kung sino ang nasa larawan. Matapos ay magbigay ng impormasyon tungkol sa larawan. Magkakaroon ng kunting talakayan tungkol sa aralin tungkol sa nakaraang talakayan. Gamit ang pangprosesong katanungan. Ngayon, dumako na tayo sa unang sasagot sa unang larawan. Papaikutin ang ating spin the wheel. Ang unang sasagot ay si Jovan. Maaari ka bang tumayo at simulan ng hulaan ang unang larawan? Ako ay magpipindot ng 3. Magpipindot ng 2. Ayan. So, meron ka na bang naiisip kung sino ang nasa larawan? Okay, magbibigay na ako ng impormasyon. Ito ay mas kilala nating sa tawag na Infante de Henrique sa wikang Portuguese. So, ano ang inyong sagot? Kung ano ang inyong sagot sa unang larawan? Ayan, mahusay. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tama. Siya ay si Henry the Navigator. Siya siyang kilala
o sikat sa mga lumalakbay, isa sa mga lumalakbay sa ating mundo. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na larawan. Ngayon, aking papaikutin muli ang ating spin the wheel. Okay, aking ihinto na. Okay, Mika, maaari ka bang tumayo para sa ating pangalawang larawan? Okay, ako yung magpipindot ng dalawa. Magpipindot ulit ako ng tatlo. At magpipindot ulit ako ng dalawa. Ngayon, meron ka na bang idea kung sino ang nasa unang sa ating pangalawang larawan? Ayan. So, ano yung nakikita sa unang larawan? Tama. So, magbibigay na ako ng impormasyon. Ito ay ating mas kilala sa tawag na Hernando Cortez noong kanyang kapanahunan niya. Nung kapanahunan niya, siya ay tinatawag nating Hernando Cortez. So, ano ang sagot sa ating pangalawang larawan? Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Tama, mahusay. So, siya ay si Hernan Cortez na ating mas kilala bilang Hernando Cortez. Siya ay isa sa mga lumalakbay sa ating mundo. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlong larawan. Aking papayikunin muli ang ating spin the wheel. Okay, maaari ka bang tumayo, Yesha? Aking pipindutin ng 4 para sa ating pangatlong larawan. So, meron ka na bang idea? Aking ipapakita na ang buong larawan. So, kilala mo na ba siya? Ngayon, magpapakita na ako ng impormasyon tungkol dyan sa pangatlong larawan. Ngayon, ay mas kilala natin siyang conquistador ng Peru. Siya ay tinatawag ng mga taga-Peru o mas kilala siya ng mga Peru bilang conquistador. Ngayon, kilala mo na ba kung ano siya o kung anong tawag sa kanya? Ay, tingnan natin kung tama yung inyong sagot. Ang iyong sagot sa pangatlong larawan. Ayan, mahusay. Tama, siya si Francisco Pizarro nanggaling sa Peru. Ngayon, dumako na tayo sa pang-apat na larawan. Aking huling ipapaikuti ng spin the wheel. Okay, Mika ulit. So, ulitin natin papaikutin ang ating spin the wheel kasi si Mika ulit ang huminto. Ayan. So, maaari ka bang tumayo, Mark Joseph? Ayan. Aking ipapakita na ang buong larawan. So, isa siyang lalaki. So, sa ating social studies o sa ating araling panlipunan, kilala natin siya. So, ako ipapakita na. He was a navigator who explored the Americans and under the flag of Spain. So, kilala mo na ba siya? Anong yung sagot sa ating pang-apat na larawan? Tignan natin kung tama ang yung sagot. Tama, siya si Christopher Columbus. Next, dumako na tayo sa pang-5 larawan. Ito, kahit maaari ka bang tumayo, Glyza, para sa ating susunod na larawan. Ayan. Ako yung ipapakita muli ang buong litrato.
Ayan. So, kilala mo na ba siya? Kung sino siya? So, bago ka sumagot, ako ay magpapakita muna ng mga impormasyon tungkol dyan para magkaroon ka ng idea para ikaw ay maging sure sa inyong sagot. Ayan, siya ay pinatay ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma noong April 27, 1521. So, sino siya? Meron ka na bang idea? Maaari bang ibahagi mo ang sagot sa ating klase? Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Tama, siya si Ferdinand Magellan. Tayong mga Pilipino, lagi natin siyang narinig. Si Ferdinand Magellan. Ayan. So, magaling. At ako ay natutuwa na sila ay yung kilala pa. Lahat ng ito ay parte ng ating mundo. So, aking unang pang-prosesong tanong, um, um, unang tanong ay ano ang pagkakatulad ng mga tao sa nasa larawan? Yes, Julius? Tama. Mahusay. Pangalawa, ano ang kanilang naging ambag sa pag-unlad ng Age of Explorations? Okay, yes, Mark Jampon? Ayan, tama. Ngayon, magaling. Ako ay nagagala at natatandaan niyo ang mga ito. So, ako ay natutuwa dahil lahat ng aking naturo ay inyo pang naaalala. Ngayon, dumako na tayo sa paghahabi sa layunin ng aralin. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na gawain na tinatawag nating pick a door. Maaari bang basahin natin ng sabay-sabay ang ating panuto? May 5 na pinto. Dito sa likod ng bawat pinto ay may mga larawan at tanong na kaugnay sa mga Asyano sa panahon ng paggalugat at kolonyalismo. Magkakaroon tayo ng spin the wheel. Sa unang pipili ng unang pinto sa ating gawain kung saan titigil ang unang araw. Siya ang pipili ng isang pinto at sasagot sa tanong na lalabas sa pinto at sagutin ng malinaw at may paliwanag. At ang susunod na sasagot ay ang kanyang katabi at ito ay sunod-sunod na lamang para tayo ay mabilis sa ating gawain. Ngayon, magkakaroon tayo ng spin the wheel kung saan ang unang ikot at ang unang hinto ay tatapat sa iyo siya ang unang sasagot at ito ay ipapaliwanag. Ngayon, atin nang sisimulan ang unang ikot. Ngayon, hintayin natin kung sino ang sasagot. Ngayon, ikaw ang napili, Mary Ann. Sagutin ito ng may paliwanag at may kabuluhan at maayos. Ngayon, dumako na tayo sa ating unang pinto. Ngayon, ano ang iyong nakikita sa larawan? Ayan. So, ngayon, aking babanggitin ang unang tanong. Sino si Ivan Batuta at ano ang kalagahan ng kanyang paglalakbay? Tama, mahusay. Dumako naman tayo sa susunod na pipili ng spin the wheel. Ikaw, Noble. Akin nang bubuksan ang pinto. Ayun, ano ang iyong nakikita sa larawan? Ngayon, ipapakita ko na ang aking katanungan sa ating susunod na tanong. Ano ang papel ni Xingqi sa Ming China? Tama, mahusay. Dumako naman tayo sa susunod na pipili ng pinto ng spin the wheel. Ngayon, ay ipapakita na ulit
Ngayon, susunod ay si Gabot. Pupunta na tayo sa ating susunod na pinto. Akin nang bubuksan para sa ating susunod na larawan na may katanungan. Ngayon, alam naman natin o familiar naman tayo sa larawan na ito. At lahat tayo ay narinig na, nakita na ang itong larawan na ito. Ngayon, dumako naman tayo sa katanungan. Ano ang kalagahan ng Mughal Empire sa kasaysayan ng Asya? Tama, mahusay. Dumako naman tayo sa susunod na pipili ng pinto. Ang susunod na sasagot ay ang inyong katabi. Laroko. Ikaw ang susunod na sasagot. Maaari ka na bang tumayo para sa ating susunod na katanungan na may larawan? Ngayon ay atin nang bubuksan ang susunod na pinto na may katanungan. Ito, alam naman natin na tayo ay familiar dito. Ito ay ang ating mapa. At sa may mga red na nakikita nyo, ito ay ang kanilang mga paglalakbay na napuntahan na. Ito ay paano nakaugnay ang mga ruta ng paglalakbay ni Ibn Battuta at Cengiz sa pandaigdig ugnayan ng mga ruta. Tama, mahusay. Dumako naman tayo sa susunod na sasagot. Ikaw, malapit. Akin ang bubuksan ang ating pinto na may katanungan. Ngayon, ano ang bagay na ipinapalitan sa pagitan ng mga Asyano at ibang bansa sa panahon ng paglalakbay ni Ibn Battuta at Cengiz? Nasa picture na una sa larawan na ang ganting kasagutan. Ngayon, ay ano ang iyong sagot? Magkakaroon ka na ng ideas sa pagsagot dyan sa ating panghuling katanungan sa larawan dahil nasa larawan na ang tamang sagot. Magaling. Ngayon naman ay aalamin kung may nalalaman kayo patungkol sa ating ginawang gawain. Ito ay ating pamprosesong katanungan. So, 1. Batay sa mga sagot mula sa pinto 1 hanggang 5, paano nakaapekto ang mga paglalakbay ni Ibn Battuta at Cengiz sa pagbuo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga Asyanong bansa? At maaari na bang magtaas ng mga kamay? Ikaw, Kalpo. Ano ang iyong sagot? Tama, mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa ating susunod na katanungan. Ano ang kaugnayan ng mga kontribusyon sa Mughal Empire at mga kalakalang ipinagpalit noon sa mga kultura at ugnayan ng mga bansa sa Asya ngayon? Yes, Lomboy. Maaari ka na bang tumayo at sagutin ang ating katanungan? Tama, mahusay. At dahil dyan, bigyan nyo ang sarili nyo ng magaling clap. Alam nyo ba ang magaling clap? Kung hindi pa, aking ituturo at pagkatapos na inyong naman ay gagayahin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling. Ang aking hudyat, yun na lamang. Ngayon tayo ay dumako na sa ating susunod na gawain. Ito ay ang paglalahad ng araling konseptual. Ngayon,
Alam niyo na ba ang ating susunod na alam niyo na ba ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, mahusay ang mga Asyano sa panahon ng paggalugat at kolonyalismo. Ngayon, batay sa ating ginawang gawain, may ideya na ba kayo na kung ano ang ating pag-aaralan ngayon? Tama, kakabanggat lang lamang natin ito. Ano ang Asyano noon ng malaking papel sa pagkakakabit-kabit ng bansa sa buong mundo, tulad ng paglalakbay para mas maunawa natin magkakaroon tayo ng maikling gawain na tinatawag natin finger twister. Ang bawat kulay ay may tanong tungkol sa dalawang dakilang esplorador na sina Ivan Batuta at Senki. Handa na ba kayo? Sisimulan na natin ang gawain. Okay? Hintayin na lamang natin ang ating unang spin the wheel. Ayan. So, ang ating unang sasagutan ay color green. Ngayon, dumako na tayo sa unang katanungan. Ikaw, Joy, maaari ka na bang tumayo? Sino si Abu Abdullah Muhammad Ibn Batuta? Tama. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Tama. Isang Muslim na geograpo at explorer noong ika-14 siglo si Ibn Batuta. Dumako naman tayo sa susunod na Yes, Naisa. Ano ang pangunahing dahilan ng paglalakbay ni Ibn Batuta? Okay. A. Mangalakal ng ginto at porselana o B. Gawin ang Hajj na Mika. Ayun, ano ang iyong sagot? Ayan. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Tama. Ang kanyang paglalakbay, ang pangunahing dahilan ay ang gawin ang Hajj sa Mecca. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangatlong katanungan. Maaari ka na bang tumayo? Julius, anong aklat ang naglalaman ng mga karanasan ni Ibn Batuta? Ayan, tingnan natin kung tama yung sagot. Tama. Si Ibn Batuta ang naglalaman ng kanyang aklat ay Travels of Ibn Batuta. Ngayon, dumako na tayo sa susunod. Yes? Yes? Jessa? Maaari ka na bang sumagot? Aling lugar ang hindi binisita ni Ibn Batuta? A. Byzantium o B. Japan? Maaari mo nang banggitin ang iyong sagot. Ayan, tingnan na. Tama. Ang hindi niya binisita ni Ibn Batuta ay ang Japan. Dumako na tayo sa susunod. Yes, Nick. Sino ang nagsasagawa ng mga ekspedisyon para sa Ming China noong ika-15 siglo? Si Ibn Batuta or si Zheng He? Maaari mo na bang banggitin ang iyong sagot? Ayan, tingnan, tama. Si Zheng He ang kanyang ang ika-15 na siglo. Si Ibn Batuta ay ang ika-14 na siglo. Ngayon, dumako na tayo sa ating susunod na katanungan. Ay, Yesha, saan nagmula si Ibn Batuta? Sa China o sa Morocco? Ayan, tignan natin kung tama ang iyong sagot. Tama. Si Ibn Batuta ay nagmula siya sa Morocco. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pangatlong katanungan. Yes, Eliza. Ano ang ibig sabihin ng Hajj? A. Paglalakbay ng patungo sa Mecca para sa relihiyong ritual. B. Paglalakbay para sa kalakalan. Ano ang iyong sagot? Ayan. Tama, paglalakbay patungo sa Mecca para sa relihiyong ritual. Ang ibig sabihin ng Hajj. Ngayon, dumako na tayo sa pang-apat na katanungan. Yes, correct. Ano ang tawag kay Shenghi bilang pagkilala sa kanya? A. Great Explorer of Asia o B. Three Jewel Inoch Admiral?
Ano ang iyong sagot? Ayan, tingnan natin kung ang iyong sagot ay tama o mali. Yan, tama. B. 3G Will Inosha Admiral ang kanyang pangalan o tawag sa kanya bilang pagkilala kay Shenhi. Ngayon, dumako naman tayo sa color blue na katanungan. Unang katanungan ay, yes, Glyza, anong produkto ang dala ni Shenhi sa kanyang treasure ship? Ito ay bigas ba, isda o gulay o ginto o porcelana o sutla? Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Kung A or B. Ayan, wait na lang natin. O ano nga ba? Yan, tama. Ang kanyang laman o produkto na dala ni Zhenghe ay ang ginto at porcelana at may sutla. Ngayon, dumako na tayo sa ating susunod na katanungan. Yes, Sydney, ano ang layunin ng unang ekspedisyon ni Zhenghe noong 1505 o 1507? Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Kung A or B ang sagot. Ayan, tama. B. Ito ay ipakita ang yaman at lakas ng Ming China at bumuo ng alyansa. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlong katanungan. Maaari ka na bang tumayo? Rameli, bakit si Sengi ang simbolo ng kapayapaan? A or B? Ayan, tignan natin kung tama. Kung tama ba ang iyong sagot? Ngayon, wait na lang naman natin kung iyong sagot ay tama. Tama. Ang simbolo ng kapayapaan ay si Singhi kasi siya ang dala niya ang produkto at kaysa sa sandata, hindi inangkin ang lupain. Ayan. Dala niya lamang ang sandata, ngunit hindi niya inangkin ang mga lupain. Ngayon, dumako na tayo sa susunod. Bakit si Singhi ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaibigan? Yes, Jufan. Ano ang iyong sagot? A or B? Ayan. Tingnan natin kung tama yung sagot. Ayan, tama. B. Ngayon dumako naman tayo sa red na katanungan. Yes, malapit. Sino ang nagbigay ng misyon kay Ivan Batuta na pumunta sa China? A or B? Ayan, tingnan natin kung ang iyong sagot ay tama. Kung ang iyong sagot ay A, si Muhammad Tokla, o B, ang hari ng Maroko. Tignan na natin kung ano ang iyong sagot. Kung ang A or B. Sandali lamang. Ayan, tama. Si Muhammad Tokla ang nagbigay ng misyon kay Ibn Battuta. Ngayon, dumako na tayo sa ating susunod na katanungan. Maaari ka na bang tumayo, Mark? Ano ang tawag sa treasure ship na ginamit ni Shinghim? A. Jiang ship o B. Treasure Jiang? Ayan, tignan natin kung tama. Tama. Treasure Jiang ang ibig sabihin o tawag sa treasure ship na ginamit ni Shenghi. Dumako naman tayo sa ating susunod na katanungan. Yes, John. Saan nagmula si Shenghi? Sa Korea o sa China? Ayan, tignan natin kung tama yung sagot. Tama. Si Shenghi ay galing sa China. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling katanungan. Yes, Paul. Ano ang pangunahing layunin ng mga ekspedisyon ni Shenghi? A or B? Tingnan natin kung ay tama ang iyong sagot kung ang kanyang pangunahing layunin ay ang A, ang pagpapakita ng kapangyarihan ng China at pagpapalakas ng kalakalan, or B, paghahat ng bagong ruta patungo sa Europa.
Tingnan natin kung tama. Tama, A ang kanyang layunin. I just had to let you know you're